Hi everyone! Welcome po muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At handa na po natin yung mga notebook natin at ballpen. At yung ating mga miyembro ng pamilya, himukin na po natin silang umupo sumandali at makinig ng salita ng Diyos. Amen! Purihin ng Panginoon. Pagpalain po kayong lahat na nakatune in sa oras na ito. Sa kabuuan ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church Camarin Family Congregation. So welcome everyone. Sa lahat din po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines, all over the world, welcome din po sa lahat. Purihin ang Diyos. So, muli makakasama ninyo ako, Pastor Charles Dabutanan ng GCSG Camarin Family sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at sa oras na ito, tayo po sa mandaling limuko at manalangin. Lord, thank you once again sa opportunity binigay mo sa amin na muli kami makapakinig ng salita. Salamat po Diyos. We entrust into your hands, Lord. Pag-aral namin ito yung salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So, nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral patungkol sa Heroes of Faith. So, nasa po tayo? Nasa ikalawang bahagi o part 2. Okay? So, yun po. So, ang ating foundation verse na ating binasa na nakaraan ay basahin muli natin. Sabi po ng Bible, by faith, Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance. And he went out not knowing where he was going. Hebrew 11 verse 8. Amen? So, inspiring examples of faith in action that demonstrate how believers responded to God's promises and guidance. Amen? So, mga inspiring na mga tao ito sa Biblia ating pag-aralan. So, ano po ba yung number 1 na mga hero ng panampalataya na nabanggit yung nakaraan o pinag-aralan natin? Sa ating short recap, first is si Abraham. Amen? Abraham, a father of faith and a father of many nations. Amen? So God called Abraham to leave his homeland and go to an unknown land. In faith, Abraham obeyed without knowing the specifics of where he was going. Amen? So yun po. Pangalawa na ating natalakay nakaraan is Moses. Hebrew 11:24 to 27. Moses chose to identify with God's people. So instead of enjoying the temporary pleasures of Pharaoh's palace, he led the Israelites out of Egypt, demonstrating unwavering faith in God's plan for their deliverance. Amen? Kaya po siya tinawag na heroes of faith kasi siya ay naging masunurin din po sa Panginoon. And instead na siya'y magpasasa ng mga kayamanan ng Ehipto sa palasyo ni Paraon, inibig niya na makasama ang mga Israelites. Amen? Purihin ng Diyos. So, kaya nga ang aral kay Moses, faith can lead to significant life choices, including stand up for justice and prioritizing God's purpose over worldly comforts. Amen? So, komportable po siya doon sa palasyo, pero inibig niya na maging kasama ng mga Israelites. Hallelujah! Standing up for justice. Kanya pong prioritize o prioritizing God's purpose. So, mas priority ni Moses ang layunin ng Diyos na mapalaya ang bayang Israel mula sa pagpapahirap sa kamay ng mga Ehipsyo. Third nating napag-aral nakaraan, the Israelites on the Red Sea. Found the book of Exodus 13:13 to 14. So when the Israelites found themselves trapped at the Red Sea, so they face overwhelming fear. So humarap sila ng napakatinding takot, but Moses told them to stand firm, and God parted the waters, allowing them to cross
on dry ground. Amen? So, ang lesson po dyan, faith involves trusting God in desperate situation, believing that He can make a way when there seems to be no way. So, gumawa po ang Diyos ng paraan. Bagamat wala na silang matatakbuhan, dahil bundok dito, andito yung mga Ehipsyo, dagat na pula. Pero, biniak ng Diyos ang dagat na pula at sila'y nakalakad. Amen. Fourth, pang-apat na po tayo, David and Goliath. So, sino ba ang hero dito? Si David, hero ng negative hero. Ibig sabihin, kaaway ng Israel. Pero si Goliath, kaaway ng Israel, negative hero. Yan yung pinakabayani nila sa kailang mandirigma. Pero itong si David, maliit lang pong katawan, tinawag din po siyang hero of faith. Bakit? Maliit ang katawan niya, pero malaki yung faith niya sa Panginoon. Amen? Napatumban niya si Goliath. Amen? 1 Samuel 17, mababasa niyo po yan. Ang istorya ni David and Goliath. So, young David faced the giant Goliath, armed only with a sling and stones, declaring his faith in God's power to deliver him and defeat the Philistine warrior. Amen? So, yung David, bagamat maliit lang siya, pero hinarap niya higanting si Goliath. Amen? Ano lang ang kanyang daladala? Kanyang sling and stones. Amen? Diniklara niya yung kanyang matinding panampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Na kung saan yung panampalataya, yun yung paniniwala niyang magpapalaya sa kanya. Hallelujah. Amen? Para harapin, talunin yung mandirigma ng mga Pilisteo na walang iba kundi si Goliath. Amen? Purihin ng Diyos. Yung faith niya nagligtas sa kanya sa kamay ni Goliath. Kaya tinawag siyang heroes of faith si David. Tinalo niya si Goliath sa pamagitan ng tirador. Isang bato lang po ang katapat niya ni kay Goliath. Amen? Napakalaki ni Goliath. Ang istorya po dyan ay nandyan sa 1 Samuel 17. Basahin niyo po yan. 1 Samuel 16:13, inanoint ni David si Samuel. Inanoint ni Samuel si David. Amen? Ang sabi ng Bible, on that day, sumakan niya ang presence ng Lord. Amen? So, dahil sumakan niya ang presence ng Panginoon, ano nangyari? Hinarap niya si Goliath nang walang takot. Full of faith. Amen? Si David, bagamat ang mga Israelite nanginginig sa takot, nanginginig kailang mga tuhod sa takot. Yung mga magiting na mandirigma ni Saul. Si Saul din po nanginginig na tuhod sa takot. Dahil hinahamon sila ni Goliath. Sabi ni Goliath, sino man sa inyo, sabi niya, iharap sa akin. Nasang kakalaban sa akin pag ako'y natalo. Alipinin nyo kami, pero pag natalo namin kayo, aalipinin namin kayo. Pumili kayo ng isang magiting na mandirigma, iharap sa kanya. Natatakot yung mga sundalo ng mga Israelites. Amen? Pero itong si David, na galing pa sa bukid, anak ni Jesse, ay sinabi ng kanyang ama, anak, pumunta ka sa mga kapatid mo. Dalhan mo sila ng tinapay. Pati yung hari, dalhan mo na rin. Okay? Iniwan niya pansamantala yung mga alagan niyang hayop sa bukid. Then pumunta siya doon sa mga kapatid niya. Dinalhan niya ng pagkain. Amen? At dumating roon, naririnig niya ang Goliath na humahamon sa mga Israelites. At sa tuwing magsasalita si Goliath, nanginginig sila. Okay, narinig yun ni David. Okay, so anong sinabi ni David? Di tayo dapat masira ng loob. Sabi ni David, sabi niya, ako ang lalaban sa kanya. So, imagine mo yun, nagpresenta siya. Kasi si David, matindi yung faith niya kay Lord. Malaki yung faith niya. So, ako ang lalaban sa kanya. Sabi naman ni
Haring Saul, hindi mo kayang Pilistiyong yun. May gatas ka pa sa labi. Pero ano sabi ni David? Ako po nag-aalaga sa mga kawan ng aking ama. Pag mayroong uso leon na nais sumila, sinasalubong ko yan at hinahawakan ko sa panga. At binibiyak. Pinapatay. Sabi ni David, mapapatay ko rin ang Pilistiyong yun na humahamak sa Diyos na buhay. Amen. So, napahinuhod si Saul. Sabi niya, sige, labanan mo. Ito yung aking sandata. Isuot mo. Sinubukang isinuot ni David yung kasuotang pandigma ni Saul. Pero halos hindi siya makalakad sa laki. Kasi maliit lang nun si David. Halos 3'11 lang. Samantalang si Goliath, almost 7'2" ang height. Imagine mo yan. Napakalaki. Hinubad niya yung kasuotan. Kasi hindi siya sanay sa ganung kasuotang napakalaki. Saan sanay si David? Sanay siyang magtiwala sa Diyos na buhay. Amen? So sabi ng Bible, napahinuhod si Saul, sige labanan mo, samahan ka naman ni Yahweh. Amen? Dumampot lang po si David ng 5 bato. Basahin lang po yan, 1 Samuel 17. 5 bato lang po. Ano bang significant ng 5 bato na yon? Ilang liter po ba ang pangalan ni Jesus? 5, di ba? Jesus. Amen? Isa lang po. Isa lang pong bato ang tumama kay Goliath. Hinarap niya si Goliath. Amen? So, tapos nung makita sa ni Goliath, siya po ay hinamak. Ano sabi ni Goliath kay David? Ano akala mo? Lalabanan mo yung aso? Halika nga rito at ipakain kita sa mga ibon. Pero ano sabi ni David? Ang dala mo, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa pangalan ni Yahweh. Hallelujah. Sa purihin ng Diyos. Si David po ay humarap kay Goliath na may tapang, may panampalataya, at tumatakbo siyang papalapit kay Goliath, sabay niyang tinarador sa noo, tinamaan si Goliath. At sabi ng Bible, napataob, natumbang pataob si Goliath, ibig sabihin total defeat. At nilapitan ni David at hinugot yung espada ni Goliath. Yun ang pinampugot niya kay Goliath. Amen? Hero of faith si David. Amen? Hallelujah. Isang bato lang, umisimbolo sa pangalan ni Jesus. At yung 5 bato rin po yun, mayroon pa rin pong simbolo yun. Umisimbolo rin po na mayroon pang 4 na kapatid. Si Goliath. Okay? At nung maghari na po si David, napatay din po yung mga Goliath na yun. Okay? O yung mga higanti na yun, ang mga kapatid ni Goliath. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon. Yan po si David. Napakatapang. Amen? Hallelujah. So, anong aral na makuha natin dito? Faith frequently requires boldness to confront giants in our lives. Trusting that God equips us to overcome obstacles. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Kaya napakahalaga po yung panampalataya. Kadalasan ito'y nangailangan ng tapang. Amen? Confront giant in our lives para makonfront natin yung mga higanti sa buhay natin. Trusting that God equips us. Amen? To overcome obstacles. Hallelujah. Okay, number 5. The woman with the issues of blood. Amen? Isang babae na mayroon po siyang may issue po ng pagdurugo. Amen? Mark 5:25-34. Mababasa niyo po yan sa inyong Biblia. This woman suffering for 12 years. Just imagine. But believe that if she could just touch the cloak of Jesus, she would be healed. Matinding faith yan. Amen? So, noong panahon yun, si Jesus naglalakad. Narinig niya na marami nang pinagaling si Jesus. Kaya sabi niya na sa loob niya, mahipo ko lang ang laylay ng damit ni Jesus, gagaling na ako. From that time, dumaan si Jesus. Ang kanyang faith ay matindi. Mahipo lang laylay ng damit ni Jesus, gagaling na siya. Hinipo niya ngayon.
dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos sa damit na yon at pumasok sa katawan ng babae at gumaling yung babae. 12 years na po siyang dinurugo. Imagine mo yun? Amen? Matinding faith yun. So siya po ay gumaling. Amen? Yung babaeng yun. So her faith led her to take action and she was healed. Amen? So yung kanyang pananampalataya ay gumawa siya, kumilos siya. Ano yung pagkilos? Gumapang siya at hinipon niyang laylay ng damit ni Jesus. Amen? Kaya napakahalaga po yung faith may kasamang action. Kasi faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Amen? Hallelujah. So paghipon niya, pag-action niya, hinipon niyang laylay ng damit ni Jesus, maya-maya, naramdaman niya, tumigil na yung pagdurugo. At sabi ni Jesus, sinong humipo sa akin at tila may lumabas sa aking kapangyarihan? Amen? Hallelujah. Inamin ng babae, sabi niya, ako po ang humipo sa iyo. Anong sabi ng Panginoon Jesus sa babae? Pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Hero ng pananampalataya ang babaeng ito. Purihin ng Diyos. Anong aral na makuha natin dito? Faith can compel us to act with hope. Despite long-standing difficulties, and Jesus responds to genuine faith with compassion and healing. Hallelujah. So, ang Diyos po ay agad-agad magre-respond. Pag mayroon tayong genuine faith, wow, mabilis pa sa alas 4. Nandun po yung miracle ng Diyos. Amen? Purihin ng Diyos. Pang-anim, the centurion's faith found in book of Matthew 8:5-10. Amen? A Roman centurion, take note, approached Jesus requesting healing for his servant. So he expressed profound faith by recognizing that Jesus only needed to say the word for healing to occur. So imagine mo yung Roman centurion na ito, matindi yung faith niya. Amen? Sabi niya, kahit hindi nyo napuntahan, Panginoon, sabihin nyo lang po siya'y gagaling na siya. Yung matinding panampalataya yan. Talagang hero. Kasi yung kanyang servant ng Roman centurion na ito ay mayroong karamdaman. Amen? Pero sabi ng centurion na ito, sabihin nyo lang po, gagaling na po siya. Amen? Dahil sabi nga niya, mayroon din siyang mga tauhan. Pag sinabi niyang gawin mo ito, gagawin niya. Kaya sabi niya, sabihin nyo lang po, gagaling na po yung kanyang servant. Amen? So anong nangyari? Gumaling yung kanyang servant. Kaya he expressed profound faith by recognizing that Jesus only needed to say word for healing to occur. Amen? So talagang nag-occur po yung kagalingan ng binanggit ni Jesus. Amen? Na magaling na yung kanyang servant. Anong aral natin makuha natin dito? Faith can be demonstrated through trust and understanding of God's authority. Kagaya po ng Roman ng centurion niya, mayroon siyang authority para tawagin niya yung kanyang mga servant. Gawin mo yan, gawin mo to, gumagawa. So alam niya yung authority. Alam din ni centurion yung authority ng Panginoon. Amen? Yung power ng Diyos. Na magsalita lang siya, gagaling yung kanyang servant. Purihin ng Diyos. Just yan pong tinatawag na heroes of faith. Matindi po yan. Amen? Take note, Jesus marveled at this centurion's faith, highlighting that strong faith can come from unexpected places. So, namangha po si Jesus sa pananampalataya ng centurion na yun. Purihin ng Diyos. Very strong yung kanyang pananampalataya. Kaya naman, gumaling agad yung kanyang servant. Amen? Okay. So,
Pang-pito, Daniel in the lion's den. Amen? Daniel chapter 6, makikita natin yun, yung istorya ni Daniel. So despite facing the threat of death for his faith, Daniel continued to pray to God. Hallelujah. He trusted God to protect him even in a perilous situation and was unharmed by the lions. Amen. So sa panahon yun, si Daniel po ay talagang hinatulan ng kamatayan. Bakit? Kasi siya po ay kinainggitan ng dalawa. Dahil sa panahon yun, sa Daniel chapter 6, yung pinaka-context po dyan, okay, eh, si Daniel ay pumili ng 120 gobernador. Okay? At sa 120 gobernador na yun, ay napipisil niya yung tatlo na maging pangunahin. Pero doon sa tatlong pangunahin, si Daniel ang napipisil ni Haring Dario na maging pangunahin pa sa dalawa. Kaya sa makatuwid, sa 120, si Daniel ang pinaka-the best. Why? Nakitaan ni Haring Dario si Daniel ng excellent spirit. Amen? At si Daniel ay prayerful. Kaya sa inggit ng dalawa, gumawa sila ng nagsulsul ng dalawang ito sa hari. Sabi niya, ganitong gawin natin, sabi ng dalawang ito. Kasi ayaw nilang ma-promote si Daniel. So nakita nila si Daniel prayerful. So anong ginawa ng dalawang ito? Lumapit kay Haring Dario. Haring Dario, gumawa po kayo ng batas na walang manalangin kahit kaninong Diyos sa loob ng 30 days. At sino mang makitang nanalangin, aagis sa kulungan ng mga leon. So yun po yung pinirma ni Haring Dario. Sumunod naman si Haring Dario sa dalawa. So ano nangyari? Na pinirma niya yung batas. Pero nung malaman nyo ni Daniel, lalo siyang nanalangin 3 times a day. Nakita siya ng dalawa na mga nagpapabango sa hari. So ano nangyari? Sinumbong nila si Daniel kay Haring Dario. Ngayon wala nang magawa sa Haring Dario, na pirma na yung batas. So ano nangyari? Hinagis si Daniel sa kulungan ng mga leon. Okay, pero ang good news, pagdating sa kulungan ng mga leon, hindi ginalaw si Daniel. Okay, so kinabukasan, tinawag ni Haring Dario si Daniel. Daniel, nandiyan ka pa ba? Opo, kamahalan. Niligtas po ako ng mga leon sapagkat alam niyang wala akong kasalanan. So ano po nangyari? Pinaahon ng hari si Daniel sa kulungan ng mga leon. Tapos yung mga may kinalaman sa pagkahagis kay Daniel sa kulungan ng mga leon, yung dalawa na yon, alam niyo yung ginawa? Tinawag ngayon ni Haring Dario 10 ng kailang mga pamilya, inihagis doon sa kulungan ng mga leon. Sabi ng Biblia, hindi pala lumalapat ang kailang mga katawan, nilalapa na sila ng mga leon. Anong nangyari sa panahong yun? Si Daniel ay iprinomot ng Haring Dario. Hallelujah. At hindi lang yun, gumawa pa ng batas si Haring Dario na sambahin ang Diyos ni Daniel, dahil ang Diyos ni Daniel lamang ang nagliligtas. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Ang hari ay kumilala sa Diyos. Purihin ang Panginoon. That hero of faith, si Daniel. Amen. Hallelujah. So he trusted God to protect him even in a perilous situation. Amen. Mapanganib na sitwasyon, and was unharmed by the lions. Hindi po siya sinaktan ng mga leon. Take note, anong aral mo ko natin dito? Faith in God can give us courage to stand firm in our beliefs even when we face with extreme opposition or danger. Hallelujah. Amen. So lastly, ito muna tayo magtatapos sa buhay po ni Pedro. Peter walking on water. Yan ang matindi dyan. Natural, lumusong ka sa tubig, lulubog ka. Pero si Peter, matindi yung faith niya. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Matthew 14:29-31. Mababasa niyo po yan. Take note, when Jesus invited Peter to walk on water, he stepped out of the boat in faith. Amen. However,
when he began to doubt, he started to sink. But Jesus reached out to save him. Amen? So ano yung context dyan sa book of Matthew 14:21 to 31? So si Jesus po ay nagpaiwan. Sabi ni Jesus, sige muna na kayo. Bakit nagpaiwan si Jesus? Nagpray. Madaling araw na, sumunod si Jesus, naglalagad sa ibabaw ng tubig. Sabi ng mga alagad, uy, multo. Pero sabi ni Jesus, hindi ako multo, ako si Jesus. Sabi ni Peter, kung kayo iyan, parehanin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Jesus, come, halika. Pinanghawakan ni Peter yung salita ni Jesus na halika. Nakatitig siya kay Jesus. Wow, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Kaya lang, nung lumalakas na ang bagyo o yung hangin, ang alon, nagkaroon siya ng pagdududa. Kaya sabi, he started to sink. But sabi ng Bible, tumawag siya kay Jesus, Jesus, help me. Wow, Jesus reached out to save him. Purihin ang Diyos. Amen. So, anong aral po na makuha natin dito? Faith is an active choice. So, when we fix our eyes on Jesus, so we can achieve the impossible. But we must remain focused on Him to overcome fears and doubts. Amen? So, we need to fix our eyes on Jesus. Kung gusto natin maging overcomer at maging hero sa pananampalataya, fix natin ang ating paningin kay Jesus. Kasi the moment na tayo po ay nagduda sa kapangyarihan ng Panginoon, lulubog tayo. Kagaya ni Peter, lumulubog na siya. Okay? So, ganoon po mangyayari. Lulubog tayo sa mga problema, matatalo tayo pag tumingin tayo sa mga problema. So, we need to fix our eyes on Jesus. Take note, pag nakapix ang ating paningin kay Jesus, we can achieve the impossible. Amen? But when we must remain focused on Him to overcome fears and doubts. Hallelujah. So, in our conclusion, take note, this example, okay, ng heroes of faith from the Bible illustrate that faith in action frequently leads to obedience, courage, perseverance, and a deeper relationship with God. So by studying this accounts, take note, we can learn to embrace our faith in ways that honors God and encourage others in their spiritual journey. Amen? So, napakaganda pong aral na ito. So, napakabuti ng Diyos. Naway gayahin natin mga heroes of faith na ito. Amen? So, sino-sino yung mga heroes of faith na ito? So, number 1, Abraham. Father of faith, father of many nations. God called Abraham to live in his homeland and go to an unknown land. In faith, Abraham obeyed without knowing the specifics of where he was going. Amen? Sa ating short recap, second, heroes of faith, Moses. Moses chose to identify with God's people instead of enjoying the temporary pleasures of Pharaoh's palace. He led the Israelites out of Egypt, demonstrating an unwavering faith in God's plan for their deliverance. Third, the Israelites at the Red Sea. When the Israelites found themselves trapped at the Red Sea, so they faced overwhelming fear. But Moses told them to stand firm, and God parted the waters, allowing them to cross on dry ground. Purihan ng Diyos. Fourth, David and Goliath. David, positive hero. Goliath, negative hero. Amen? So, young David faced the giant Goliath, armed only with sling and stones, declaring his faith in God's power to deliver him and defeat the Philistine warrior Goliath. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So, faith
frequently requires boldness to confront giant in our lives, trusting God, trusting that God equips us to overcome obstacles. Fifth, the woman with the issue of blood, the hero of faith. This woman, suffering for 12 years, believed that if she could just touch the cloak of Jesus, so she would be healed. Hallelujah. Her faith led her to take action, and she was healed. Hallelujah. Pang-anim na heroes of faith in the Bible, the centurion's faith. So, a Roman centurion approached Jesus requesting healing for his servant. He expressed profound faith by recognizing that Jesus only needed to say the word for healing to occur. Nangyari po yun. Jesus marveled at this centurion's faith, highlighting that strong faith can come from unexpected places. Lastly, heroes of faith, Daniel in the lion's den. So, marami pa po yan. Hindi natin maubos lahat yan. Marami pong heroes of faith in the Bible. So, despite facing the threat of death for his faith, Daniel continued to pray to God. Amen? He trusted God to protect him, even in a perilous situation, and was unharmed by the lions. Hallelujah. Puri ng Diyos. And lastly, Peter walking on water. When Jesus invited Peter to walk on water, he stepped out of the boat in faith. Hindi ba hero yan? However, when he began to doubt, he started to sink. Nagsimula siyang magduda, siya po nagsimulang lumubog. But Jesus reached out to save him. Subalit, inabot siya ni Jesus at iniligtas siya. Puri ng Diyos. So, napaganda po ang mga aral na ito ng mga heroes of faith. Napagandang gayahin. Okay po. So, dyan na po muna tayo magtatapos. So, ano ang kailangan natin? Patindi natin ang ating pananampalataya. We must intensify our faith to Jesus. Para tayo makapamuhay beyond the natural. Amen? Naslaman po natin ating mga kamay. Sundan natin mixing panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Patawarin niyo po ako at linisin yung banal ng dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Sulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. Pangalan ni Jesus, aking dalangin. Amen. Amen. Kung po manalangin, Lord, thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain mo sila at lahat ng nakinig ng salita. Bless them, O Lord. In Jesus' name. Provide nyo rin po kailang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emotional. Salamat po, Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa lahat. Simpleng short announcement. So, in-encourage ko pong bawat isa na makadalo sa ating Sunday Service Celebration. Doon lamang po yan sa may harap ng Ilibi Town Center, sa may number 500 Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. At sa may Hillcrest Gate po ay mayroon po doon building na Sabangan Building. Sa ibaba ay City Savings Bank. Nasa 3rd floor lang po tayo. Every Sunday, 9 o'clock in the morning, ating Sunday Service Celebration. Every Saturday, 8:30 in the morning, meron tayong panalangin po doon. Intercessory prayer. Every Wednesday, 8 p.m., meron po tayong intercessory prayer din po. Okay? Every Thursday, tuloy-tuloy po ating bibig service through FB Live sa FB page ng Jesus Christ Saves Global Outreach Camarin Family. Like po natin at mag-share po tayo. Amen? So God bless po sa lahat. Malangin tayo, Lord. Thank you sa lahat po ng mga salita namin natutunan at sa lahat ng sumubaybay, Panginoon, sa pag-aral nitong salita. Pagpalay mo silang lahat. All honor, glory, power belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. God bless sa lahat. Bye-bye.